Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong NOEL or No Election 2025. Nako, alam nyo, di ba sinasabi ko sa inyo kanina, may mga bagay akong natuklasan na, nako grabe. Now, isa po sa main goal ng mga DSTAB people is no election sa 2025. Wala po tayong makikitang article tungkol dyan sa no election. Okay? Pero yan po ang kanilang isa sa mga pangunahin na gustong mangyari. Now, let me ask you, hmm, ah, bakit kaya ayaw nila na magkaroon ng election sa 2025? Yung 2025 nga po pala, ito po ay midterm election ito. Okay? So, pag sinabi nating midterm election, ah, bali ano yan, um, mga senador, of course yung LGU, yan po yung mga iboboto. Okay? Pero bakit ayaw po nila? Tingnan muna tayo ng mga comments ninyo. Gusto ko makita yung idea sa inyo. Yan, ba't ayaw nila ng halalan? Yan, paano mo i-flash si Aimin yan sa 25? Naku, nahagip nyo madam ah. Nahagip nyo. Hindi nyo nga lang nadirekta pa. Ah, baka naman mamekos-mekos na kaya ganyan ang asta. Okay? Yan, ginagawa na yan ng mga DDS noong 2022, no L daw. Okay? O ngayon, no L na naman. Mga propaganda ng mga pro-China yan, sir, dahil alam nilang taob sila. Uy, natumbok nyo po. Yes, sapagkat ito pong nangyari sa Taiwan, yung halalan po, di ba? Kahapon o isang araw. Sino yung nanalo for the third consecutive term? Di ba? Ang mga anti-China na mga kandidato. Nanalo sila ng malaki yung puntos. 3 partido naglabanan. Oh, pero napakalaki ng nakuha nitong ruling party. Now, dito sa Pilipinas, kahit po yung iba na mga supporters si dating Pangulong Duterte, kasi nga naman sila ay mga Bisaya, sila ay mga taga Mindanao, yung alam niyo naman yung regionalism natin, yung umiiral, ayaw naman po nila yung pagiging makachina at ayaw nila na manalo sa halalan etong mga tuta ng China. At pasalamat nga sila natapos na ang termino ni Daddy Diggs. Kasi para mag-enjoy na lang sa buhay kahit na may kadaldalan pa. Oh. Pero ang nakikita po kasi nila rito, ah, dahil sa nangyari na yan, so parang nako-confirm na nila na sasapitin yan ng mga makachina na kakandidato sa Senado sa ilalim ng pinakamahinang partido, Partido CCP Laban. 'Di ba? At ang CCP Laban po kahit minsan, hindi nito kinundina ang ginagawa ng China. Tanging isang tao lang nakita ko nagkukundina sa kanila sa mga taga-PDP Laban. Ito pang isang dating taga-Liberal Party, si Tolentino. Hmm. Kaya sabi ko, medyo okay pa ako rito kay Tolentino eh. Pero dito sa iba, nako, 'di ba? Ngayon, kahit na siguro si Robin Padilla pa ang kumandidato, hindi ho mananalo. 'Di ba sinasabi ko sa inyo, kinakailangan ng China na mayroong ng China na makontrol ang ating Senado. Bakit? Kasi ano man ang kung hindi man nila makontrol ang mga LGU, yung mga kongresista, yung mga district congressman or even party list, kung kontrolado nila ang kokonting mga senador,
Walang kuwenta yung mga panukala ng mga yon ng taga, House of Representatives. Haharangin lang nila yan diyan. Ano ngang magledakman sila, yung mga gusto ng pangulo na kinakailangan ng batas, hindi nila aaprubahan. Para mapahiya ang administrasyon na walang nagagawa. So kung magkakaroon po tayo ng NOEL, paano nila gagawin po yung no election? Alright, paano nila 'to gagawin? Yun ang isang magandang tanong dito, eh. Well, sa pamamagitan po ito ng RevGov na siyang, sabi ni Panelo, binanggit niya kay dating Pangulong Duterte at nagustuhan naman daw nito at kakausapin si PBBM para ideklara ang revolutionary government. What a trap! At kung magkaroon po kasi tayo ng revolutionary government, naku ho, wala pong konstitusyon na kikilalanin, walang igagalang na mga batas kung hindi po kung ano lang yung kanilang gusto. Mananatili yung mga current government officials na gusto nila. Yung mga ayaw nila, chupi, kick out sila. So this is the no election 2025 na gusto nilang mangyari. At first time ko naka-encounter ng NOEL sa isang midterm election. Usually ho, ang pagsusulong ng NOEL ay dun po sa presidential election. Hindi po sa panahon ng mga senador ang botohan. Hindi midterm. Kasi hindi magbabago ang liderato. Now, what is the purpose of the NOEL? To preserve the current alay dyan sa Senado. We have Bato de la Rosa, we have Tolentino, we have itong bagong halal si Robin Padilla na tanging si PRRD lang daw ang kanyang amo. Sino pa? Bongo, 'di ba? Na talagang Duterteng Duterte. So mananatili sila. Plus, magkakaroon niya ng possible na mga appointment na lamang ng bubuo ron sa 24 senadores. Kasi tanggal po lahat yan. Baka pati nga ang judiciary natin matanggal din. Mag-e-elect sila o maglalagay sila ng mga sarili nilang mga appointees doon sa ating Korte Suprema. Ito nga, isa ito sa ikinagulat ko talaga doon sa aming pag-uusap. Etong main target nila is no election this coming 2025. Sana marites lang, sana hindi totoo yung sinabi sa akin. Pero sa nakikita natin na gusto nilang mag-take over na sa gobyerno, 'di ba? Yung de-estab na pinapa lakas tinatrabaho ng mga retired at saka nitong mga nasa active service na hindi pala natigil, nako. At ito isa rin namang clue ito na talaga namang merong destabilization. Naalala ninyo way back November na magsalita itong si General Bronner about that? Ano nangyari? Di ba nataranta ang buong AFP? At ang dahilan nila, ang palusot, na-misquote lang si General Bronner. Mga kababayan, ang na-misquote po, hindi po yung origin. Walang iya, siya ang original. Siya ang nagsalita. Di ba? Tapos sasabihin na misquote straight from the horse's mouth nanggaling yun. Ibig sabihin, direkta sa nagsalita, narinig nila, sa kanya nanggaling yun, mismo kay General Bronner. Tapos sasabihin nila na misquote pa yung tao. Na parang kaya siya na misquote kasi marites yung kanyang basis. Ang linaw-linaw ng paliwanag doon ni General Bronner. Oh, 'di ba? Para lang hindi magkabukuhan. Tapos merong inambulansya, nung siguro na walang crackdown, hindi lalaki yung issue, walang hulihan na makukulong na magaganap kasi rebellion 'yan, Oo, 'di ba? Kung sinundan 'yan ng iba o kung hindi man rebellion, inciting a sedition, magkaroon ng hulihan, at least better na safe na, 'di ba? Naitago na somewhere else o baka naitago pa sa China kung magkakaroon ng matinding crackdown. Hmm.
Ay naku, kaya talagang I would say dito sa admin ni PBBM, kung paano yung panahon ni Cory Aquino naalala ko lang, 8 kudeta ang pinagdaanan. Pero tanging, presensya lang ng Amerika ang nananatiling nakapagpa nakapagpa-graduate kay Cory Aquino. Na for PBBM, gano'n din po, gano'n din, suporta lang din ng mga Amerikano ang kailangan niya rito. Kaya nga naman, hindi ho ba napansin ninyo, etong si Senator Amy Marcos nagwawala doon sa barko na may dala ng mga fuel galing sa Hawaii? Yun ay ginagamit po sa mga barko, sa naval base at saka sa mga fighter jets. Oh, sinasabi nila para sa Taiwan pumo-positioning, pero ang basa ko po diyan ay hindi ganoon. Kung hindi, ito po ay para sa, ah, mapigilan itong, pagsuporta ng mga Amerikano kay PBBM. In case na lumala itong kaguluhan at, maraming sumama diyan sa mga destabilizers at alam niyo naman ang mga armas ng Pilipinas ngayon lintik. Hindi na po tayo gumagamit ng tora-tora, hindi na gano'n ang gamit natin. May mga fighter plane tayo, meron tayong mga, attack helicopters, 'di ba? Oh, so ang US kung nandiyan ang mga eroplano nila pero wala silang fuel, they cannot s they will not be able to support PBBM. Oh, pero kung meron silang mga kagamitan, meron silang fuel na sapat o labis pa, that will definitely give the second thoughts dun sa mga talipandas. 'Di ba, Kat? Oh, ang iya. Hu! Eto trip nila, no election. Pero hindi birong no election siya, kailangan munang magkagulo, mag-revgov. So, alam niyo na mga pagbabantay na gagawin natin. Hindi ho po puwede na tawag dito, na, hayaan na lang natin pagpasa Diyos natin. Marami naman kami, 31.6 million naman kami. Kung hindi naman tayo makikita sa labas, that is useless. So, oras po na pumutok na 'yan, ang pinagmamalaki nila this coming, basta mangyayari yang mga kalokohang 'yan. Ayon kay Roque, second quarter magsisimula ito kasi pangit yung feng shui ni BBM. Ayon naman po ro'n sa na-receive na message ni Contreras na pinost niya public, ah, third quarter. So, parang isang buwan lang ang, gagawin nilang, nila sa paglantad nila ng, de-estab nila, 'no, maraming paraan 'yan. Yung, quarter three, yung third quarter, do'n po nila ito ifu-full blast. Oh, so dapat diyan makikita ang mga tunay na sumusuporta sa pangulo. Papaano 'yon? Well, ang nangyari ho noong panahon ni, ERAP, nahirapan yung mga ibang supporters na galing ng Laguna, yung galing ng Batangas, hindi nakapasok ng Metro Manila para mag-support dahil, sa kahit saan-saan nando'n ang mga checkpoints. So, ibig kong sabihin, yung mga magsu-support, dapat po at least a week 'pag may nalaman tayo ng mga gathering-gathering ng ganyan, na paborito naman nilang ipagkalat 'yan sa SOCMED, alam niyo na dapat a week before narito na tayo sa mga kung saan yung mga pupuwede na makapag-stay. 'Yan ang dapat dito. Kasi magyayari po niyan ng hakutan ng mga ilalatag nila sa daan. Oh, basta palatandaan diyan 'pag nagkaroon kayong nakita ng mga t-shirts na "Let's Sara Lead." Yan na raw po yung, 1M na mga t-shirts na nanggaling ng China at, ilalatag dito sa Metro Manila, 'no. Just for Metro Manila only, ha. Please, plus with something 1K daw. Daw. Sabi ko, "Nangya sana mali yan." Oh, okey. Ay naku. Sounds funny, pero kailangan po nating seryosohin. Dahil merong seryoso talaga naman po na mga pagtatangka sa pagpapabagsak sa Marcos, administration, okay.